a blessed day. Thank you for praying for me. For the past days, medyo hindi maganda talaga yung pakiramdam ko, pero the Lord has been so good. Natapos ko yung aking requirements sa school last night lang, 11:30. So, and I have to prepare for this morning. So, the Lord has been so good. And as we gather, let us pray. Lord, once again, thank you for gathering us this morning, for allowing us, Lord God, to come together, to worship you, to pray together, to study your word as we continue, Lord God, in the book of Acts. We pray, Lord, that you will open our hearts and our minds to the truth, and that we may not only understand it, O God, but that we may be able to respond well, O God, with your word, that we may truly live a life in obedience and in submission to you. Thank you for everyone who is here, and bless our gathering together, O God. May you be glorified in everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Marami sa atin ang magsasabi na tunay na nilang kilala si Jesus. Siguro kung sino man ang tatanungin natin, they would say something about our Lord. Pero ito ay nagdidepende actually kung paano nila nakilala si Jesus. Siguro marami na kayo nakausap ng mga ganong klaseng tao, kung saan nila nakuha ang kanilang pagkilala kay Jesus, kung sino ang nagturo sa kanila patungkol kay Jesus. So magdidepende po doon. Marami na ako nakausap, okay, ito pala yung kanyang background. So parang may pagkakaiba. So it only means na hindi ang isang tao, hindi lang pagka sinabi niyang kilala ko si Jesus ay parehas na tayong Christian. So it always depend. Ibig sabihin, marami ang magpapatunay na oo, kilala ko si Jesus, pero sa anong paraan? Kanino mo ito natutunan? Maari na kilala mo si Jesus, pero ito ay natutunan mo sa INC. Okay? Ano ang kanilang pagkilala kay Jesus? Jesus is the Son, but not God. Diba? So iba, may malaki yung difference. Jesus is fully human, but not divine. They do not believe in the Trinity. They exalt God, but not equal to God. So ini-exalt nila si Jesus, pero hindi siya equal kay God. So mali at hindi biblical yung kanyang pananaw patungkol sa ating Panginoong Jesus. Maari na nakilala ng isang tao si Jesus mula sa Jehovah's Witnesses. Jehovah is the one true God, but Jesus is his first creation and yet not divine. So hindi din tama yung kanilang pananaw patungkol kay Jesus. Maaari na ang background mo ay oneness. Meron ba oneness sa inyo? Yung nakaputi dito tapos mahaba ang buhok? Okay? Ay, si Elaine. Wala ko si Elaine. Wala si Elaine. Nasa likod si Elaine. Okay? Nakadilaw daw. Ang pagkilala nila kay Jesus ay iisa ang Diyos, pero walang pagkilala sa Trinity. Ang Oneness Pentecostal kasi is they believe that Jesus is not one person of the Trinity. He is the one God Himself, who revealed in man, Christ Jesus. The Father, the Son, the Holy Spirit are understood as different ways the one God has made Himself known. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na modality. God siya, tapos itong si God na ito, naging Jesus, at itong God na Jesus na ito, naging Holy Spirit. So modality. Yun yung kanyang view. Yun yung view ng oneness. So isa lang daw ang Diyos na ibang modes lamang. Pero ang karamihan sa inyo, for sure, ay galing sa Katoliko. Okay? Iisipin nyo na, we believe in the Trinity. Actually, isa po yun sa ating pagkakatulad sa mga Catholics. Okay? Tama naman yun, pero hindi sapat sa pananaw ng mga Catholics ang ginawa ni Jesus. Okay? Para sa kaligtasan ng sanlibutan. I-deny nila yan. Hindi, sapat ang ginawa ni Jesus. Pero ang pananaw pa rin ng Catholic ay kailangan mong may gawin para ikaw ay maligtas. Okay? Sabihin nila by grace. Maririnig mo yan sa mga Catholic. Pero ang kanilang pananaw pa rin, okay, may ginawa si Kristo, meron din akong kailangan gawin. So mali pa rin yung kanilang pananaw patungkol kay Kristo Jesus. At the same time, sasabihin nila na kailangan mong magdasal kay Mary, kailangan mong magdasal sa mga santo, kailangan mo ng marami nilang mga ritual para maligtas. Maraming tradisyon actually yung nakakabit sa pagkilala kay Jesus at sa kaligtasan. So ibig sabihin, maraming mga tao ang magsasabi talaga na kilala daw nila si Jesus. Pero saan nagmula ito? Anong background? Minsan nga, kahit hindi siya nag-a-attend ng church, meron siyang sarili niyang pananaw. Actually, yung mga
Agnostics, meron din silang pananaw na sasabihin nila, ito ang Jesus, hindi yan totoo. So, ibig sabihin, meron sila palaging masasabi. At marami pang iba't ibang pagkilala kay Jesus ang nagkalat sa ating panahon na wala namang pagkakaiba sa unang panahon. Ito ang nagiging paulit-ulit lamang, okay? Kung ano yung kanilang pananaw sa ating Panginoon. Magsasabi na sa Bible daw ang kanilang pag-aaral, pero ito ay nagmumula lamang din sa kanilang sariling interpretasyon at pananaw at hindi tunay na nagmumula sa paghahayag ng ating Panginoong Diyos patungkol kay Kristo Jesus o sa salita ng Diyos. Kaya meron tayong Bible, meron pong gospel, kaya po natin inaaral ang Gospel of Luke para ating tunay na makilala si Jesus sa kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili. Para sa inyo, sino si Jesus? Nawa ang inyong maging sagot ay nagmumula lamang sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ito dahil tinuro kasi sabi niya ni Brother Jay. So hindi po tayo nakadepende dahil ako ang nagturo. Nakadepende tayo dahil ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Yun po yung pinakamaganda na makita natin na ating pinagbabasihan ng ating pagkilala kay Jesus. Hindi din, ay ito kasi yung doctrine ng pinangahawakan namin. Hindi. Mahalaga na makita natin, hindi. Ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Dito ko siya nakilala. Ito ang pagpapakilala ni Jesus ng kanyang sarili para sa aking buhay at para sa aking kaligtasan. Ang tuon ng ating pag-aaral sa Gospel of Luke ay upang ating makilala si Jesus ng tunay. Okay? Kaya natin binabasa ang Gospel. Okay? In Luke, dito nagpapakilala si Jesus that He is the Son of Man. Inaaral na natin ito sa introduction at di natin babalikan. Pero sa bawat Gospel, ang ating Panginoon ay nagpapakilala ng kanyang sarili. Okay? Sa ating basahin ng ating passage ngayong umagang ito, in Luke chapter 5, from verse 1 to verse 11. Sabi doon, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. And he saw two boats by the lake. But the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to the other partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on, you will be catching men. And when they had brought their boats to the land, they left everything and followed Him. Ating aaralin po ngayon ang attributes ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung ating magiging outline. Okay, Jesus is the source of truth. Jesus is omniscient. Jesus is omnipotent. Jesus is holy. Jesus is merciful. Okay? Kung kayo ay nakapakinig ng ating pag-aaral way back and during the pandemic, ating inaral na yung doctrine of God, na bahagi nito yung kanyang attitudes o yung kanyang attributes. At makikita ninyo sa ating outline na ito ay bahagi ng karakter ng ating Panginoong Diyos na atin din makikita sa karakter ng ating Panginoong Jesus. So simulan natin ito. Jesus is the source of truth. Okay? Una ating tignan yung setting ng story. Okay? Makatapos yung mahabang ministry ni Jesus sa huli nating pag-aaral sa kung saan si Jesus ay nagturo ng salita ng Diyos, nagpalayas ng demonyo. Kung maalala ninyo yung last 2 Sundays na pag-aaral natin dito sa chapter 4, nagpunta sila after nung teaching, okay? Nagpunta sila sa tahanan ni Simon Peter at pinagaling yung nanay niya na may sakit. Okay? The same time, dahil nalaman ng maraming tao noong araw na yun na gumaling yung nanay ni Simon, maraming tao na may sakit din ngayon ang pumunta kay Jesus.
So, ibig sabihin, isang araw yun, Sabat yun, nagturo si Jesus, nagpagaling si Jesus, until evening, siya ay nagpagaling at kanyang pinagaling ang lahat. Siyempre, after that incident, kung ating makikita, matapos yung buong araw na ito, lahat ng iyon ay nagawa ng ating Panginoon at for sure, maraming nakakilala sa Kanya. Siyempre, kakalat yung story. Si Jesus nagpagaling, si Jesus nagpagaling. Kaya naman dito sa pasimula ng chapter 5, at mapapansin nyo ito palagi, na may pagpapaliwanag o pagpapaalala kung kailan naganap ang mga pangyayari na nilalahad ni Luke sa story. Okay? Kaya mababasa nito, maganda makita nyo yun. Sa Gospels, makikita ninyo palagi yung mga words na o yung phrases na while he was on the cities, one of those days, after this he went out. So para ma-picture natin, mahalaga na tama yung ating pag-unawa when we read the Bible. So dito makikita natin sa ating passage dito on one occasion. So ibig sabihin, nangyari ito, then after that ito yung susunod na pangyayari. Okay? So indicator po ito ng setting kung ano at saan na nangyayari ang mga bagay na ito. Kailan o saan na nangyayari para inyong malaman kung anong araw o lugar yung setting ng story nito. Sa ating passage, sabi ni Luke, on one occasion. So, ibig sabihin, maaari siya na si Jesus nasa Galilee pa rin at that time. Hindi natin alam kung kailan ang pangyayaring ito. Maaring after a day or after 2 days ng ating pag-aaral last Sunday. Maaring ilang araw na rin yung dumaan. Pero makikita natin ngayon ang resulta ng kanyang huling ministry. Maraming tao ang sumusunod kay Jesus. Sabi nga sa ating text, while the crowd was pressing on him. Ibig sabihin, after a few days, makikita natin marami ang sumusunod kay Jesus. Pressing in on him. Ibig sabihin, maraming tao nakapalibot sa kanya. Kung saan siya ay nagpipress sa kanya. Hindi ito isang crowd na parang kung, okay, marami, siguro mga 10. Hindi pressing yon, di ba? Hindi siya 50 people lamang. Siguro ito ay by the hundreds or thousands. Siyempre, beside the lake, kung ikaw ay parang napipress back na sa lake, ibig sabihin ganun karaming tao. Maganda na ma-picture natin yon na dahil paunti-unting nakikilala na ng mga tao that time, ang ating Panginoong Jesus, dumarami sila. Okay? Marami na ngayon ang mga sumusunod kay Jesus para siya ay mapakinggan. Gusto nilang marinig yung kanyang turo. At sa dami nila, kanilang natutulak na si Jesus sa tabi ng lake. And then sabi nga sa ating text, to hear God, the word of God. Anong sabi natin patungkol sa pagtuturo ni Jesus? Na ang kanyang pagtuturo ay with authority. Na ito'y nagmumula na mismong para sa ating Panginoong Diyos. At ito din ang kanilang dahilan sa kanilang paglapit at pakikinig kay Jesus, ang mapakinggan ang salita ng Diyos. Hindi nila kinikilala sa Jesus na Diyos, pero ang kanilang pakikinig sa Kanya ay galing ito sa salita ng Panginoong Diyos. So iba yung kanilang response at maganda na makita natin yun. Kung si Jesus ay naghahayag ng salita ng Diyos, ano kaya yung kanyang mensahe? Ito ay mensahe ng kaligtasan, ito ay patungkol sa kasalanan ng tao at hatid na pagpapatawad ni Jesus sa kanilang mga kasalanan. Siyempre, gospel po yung kanyang message at that time na makilala na nila ang ating Panginoon. Pero ang difference ng kanyang pagtuturo ay hindi katulad ng pagtuturo ko. Paano ko magturo about Jesus Christ? Itinuturo ko si Jesus. Nais niyo mapatawad sa inyong mga kasalanan? Kailangan natin si Jesus. Siguro example po kung paano po magsalita ang ating Panginoon. Makikita po natin isang example sa John chapter 5 kung saan kausap niya yung mga Pharisees at that time at siya ay nagturo sa kanila. Sa John chapter 5 verse 24 to 25 sabi doon, truly, truly I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here. Di mo, pakinggan mo yun, no? An hour is coming and is now here. Okay, ngayon na yung oras na yun, okay? When the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. So makikita natin yung pagtuturo ng ating Panginoon direct as if it is God speaking before them. Kaya sila nadodraw. Hindi katulad ng mga rabbis before
sa kanilang pagtuturo, okay, ganito yung pagtuturo, iaano nila yung sa Old Testament, pero ang ating Panginoon, direkta niyang iniingkayat ang bawat isa na manampalataya sa Kanya. At mahalaga na makita po natin yun. Kaya naman ang pagtuturo ni Jesus ay iba. Tinatawag niya ang lahat na manampalataya sa Kanya dahil sa Kanya lamang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Sabihin mo yan, diba parang kung ako mapapakinggan ninyo, paniwalaan niyo ako. Okay na? Kung kayo mananampalataya sa akin at kayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan, anong gagawin ninyo? Siguro lahat kayo mag-iisip, teka lang, parang hindi yata tama to. Ha? Tapos next Sunday, wala na kayong lahat. Di ba? Pero si Jesus Christ, kakaiba. At the same time, bahagi ng kanyang pagtuturo, yung evidence ng kanyang miracles. At the same time, bahagi din noon na ina-anticipate ng mga Hudyo yung pagdating ng Messiah. Tayo, alam na natin na dumating si Jesus eh. At that time, sila hindi nila alam. Okay, may Messiah na darating, may miracles ka, may pagtuturo ka, kung inyo makikita, madudraw ka talaga, ito na ba talaga yung inaantay natin? Ito na nga ba ang tagapagligtas? Ito na nga ba yung nasusulat sa law patungkol sa darating na tagapagligtas? Kaya nga dito makikita natin na nadudraw talaga yung mga tao sa ating Panginoon. Kung sila ay namamangha at nadudraw sa ating Panginoon, dapat tayo din. Dahil yung pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang salita, ay pagpapakilala na ito na siya. Tunay siya. Panampalatayanan natin siya at panghawakan natin ang kanyang salita dahil tunay na tanging sa kanya lamang ating matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Kaya maraming tao at that time. Kaya hindi siya parang isang artista lamang. Ang paglapit sa kanya ay ang kanilang paghahanap ng kaligtasan at pangako ng ating Panginoong Diyos na kaligtasan. At dahil dito si Jesus ngayon ay napilitan na sumakay sa isang bangka sa sobrang dami po ng mga tao na nasa tabi na yun. Sa lake ng Gennesaret. Sabi nga sa verse 2 and 3, and he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. So nakita ni Jesus ang boat kung saan bumaba na ang sakay nito dahil sila tapos na mangisda, kaya siguro kung nabasa natin ang buo kanina, at naglilinis na lamang sila ng kanilang mga nets. So sumakay si Jesus sa boat. Sino daw yung may-ari? Si Simon. Okay? Hindi ito random event na, okay, sakay ako dito. Alam niyang boat ni Simon yon. Hindi pwedeng hindi. Okay? Alam ng ating Panginoong Jesus na ito. At meron kasi siyang gagawin later para kay Simon. So, may setup, nakalinya ang lahat ng gagawin ng ating Panginoon. Okay? So, hiniling ni Jesus na ilayo daw ng kaunti yung boat sa land para magkaroon siya ng distansya sa tao. So, maaaring yung boat na yun nandoon, pero malapit pa rin yung mga tao para at least siguro sa dami, magkaroon siya ng konting distansya, mas makita niya ang lahat. Diba? At marinig siya ng lahat. Kasi wala naman mic dati. Unlike natin ngayon, at lalo na subukan niyo naman magsalita in open air. Ang hirap. Kasi ganun dati yung trabaho ko. Nung nasa Albay ako, dumating ako doon, wala naman akong mic. Tapos magsasalita ako, magtuturo ako sa maraming tao. At mauubos talaga yung boses mo. Pero siguro dahil mga tao that time tahimik at mas tahimik yung panahon na yon, mas madali siguro makapagsalita ang ating Panginoon. So sumakay ang ating Panginoon sa boat na ito. So hiniling niya na ilayo para magkaroon ng distansya. Nang nailayo na ang boat ng kaunti, ngayon si Jesus ay naupo. Okay, umupo siya sa boat. Siguro dahil mahirap din mo siguro mag-balance, nakatayo ka, tapos nasa isang bangka ka. At the same time, yun daw yung position ng mga rabbi kapag sila po ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. So bahagi po ito talaga. At ang kanyang sa kanyang pag-upo, si Jesus ay nagsimula na ng nagturo sa kanila. At alam natin, yung teaching ministry ni Jesus ay mahalaga para sa kanya dahil ito yung kanyang panawagan. Palagi siyang nagtuturo. Nasaan man si Jesus, mahirap man yung kanyang sitwasyon, napipress man siya ng mga tao at that time, alam niya na ito'y pagkakataon upang makapagturo ng salita ng Panginoon. Sabi nga sa Luke 4:34, I must other towns as well, for I was sent for this
purpose. Okay? Yun yung tuon ng ating Panginoon, ang maihayag ang salita ng Panginoon. Kaya naman maging sa lugar na iyon, sa tabi ng lake, nakaupo man si Jesus sa bangka, kanyang patuloy na ginagawa ang kanyang panawagan, ang maghatid ng mabuting balita sa lahat ng tao. Next, sabi nga, ating makikilala na si Jesus ay salita ng Diyos, na naghahayag ng salita ng Diyos. Jesus is also omniscient. Okay? Ito po ay makikita natin at mababasa sa verse 4 to verse 6. Matapos na si Jesus ay magturo sa crowd na naroon, kanya namang sisimulan na kumilos sa puso ni Simon. At sa bahaging ito, ipapakita ni Jesus na hindi lamang may authority ang kanyang salita, kundi ihahayag niya ang kanyang omniscience sa lahat. So alam ng tao na ang kanyang salita is with authority, pero dito din ipapakita yung kanyang omniscience. Ano nga po ba yung omniscience? Sabi ni Wayne Grudem, kanyang define ito, God fully knows Himself and all things actual and possible in one simple and eternal act. Okay? Alam ng Diyos, in short, alam ng Diyos o alam ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng bagay at lahat ng posible na mangyari. Alam niya ito. Walang bagay na hindi niya alam. Alam niya na bago pa siya dumating doon, alam niya na uupo siya doon sa bangka ni Simon. Alam niya kay Simon yon. Alam niya na mapipress siya ng mga tao, kaya alam niya at maghahanda siya na magturo para sa kanila. Alam ng ating Panginoon ang lahat. At dito, kung ating makikita sa kanyang pagkilos kay Simon, ako po ay hindi isang mangingisda. At meron ba sa inyo mangingisda dito? Wala, no? So pare-parehas tayong walang alam sa pangingisda. Okay? Kumakain lang ng isda. Okay? Si Jesus, ano yung trabaho ng ating Panginoong Jesus? Siya isang karpintero. Okay? Pero dahil si Jesus ay Diyos at alam niya ang lahat ng bagay, for sure, alam din niya ang kailangan ng mga mangingisda. Anong kailangan ng mangingisda? Makahuli ng, siyempre, kung mangingisda ka, tapos wala ka nahuhuling isda, hindi ka mangingisda. Kasi wala ka nahuhuling kahit na ano. So, Jesus knows yung pangangailangan nila. Alam din ni Jesus na wala silang nahuli. So, anong ginawa ni Jesus after niya na magturo? Sabi niya, put out into the deep. Sabi niya kay Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. In Tagalog version, in Filipino Standard Version, sabi doon, dumako kayo sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Okay? Hindi yun nasa tabing lake sila, tapos doon sila naghulog, wala talaga silang mahuhuli doon. Diba? Kasi mababaw eh. At hindi sila makakuhuli. So, lumayo kayo ng konti doon sa malalim at ihulog niyo yun. Okay? Hindi ito isang request. Pwede, kung gusto nyo. Hindi. Okay? Ito ay command na ibaba ninyo ang inyong lambat upang kayo ay makahuli ng isda. Ibig sabihin, sa pagkakasabi nito ni Jesus, ito ay may kasiguruhan dahil ito ay kanyang sinabi na meron silang mahuhuling in everything na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang pag-uutos, hindi ito pwedeng hindi masunod at hindi pwede itong mangyari dahil siya ay Diyos. Okay? Siguro napaisip si Simon at that time dahil inutusan siya ng ating Panginoon at napaisip si Simon na ang trabaho ay, alam natin, mangingisda siya, tapos bigla siyang uutusan ng isang karpintero. Siyempre magtataka siya, teka, mangingisda kami. Kaya ano sabi ni Simon? Hindi natin siya mabiblame sa kanyang pananaw at sa kanyang pagsagot kay Jesus. Master, okay, may pagkilala siyang master, teacher, okay? We toiled all night. So buong gabi daw. Okay? At wala daw silang nakuha ni isang isda. Okay? Kahit goldfish. Although wala naman talagang goldfish doon. Okay? Sabi nga, and took nothing. Okay? But as at your word, I will let down the nets. So buong gabi na silang nanghuli ng isda, which sabi nga, ito daw ay tamang oras ng pangingisda. Wala akong alam sa pangingisda, pero in my study, ang pinakamaganda daw na oras ng pangingisda ay gabi. Okay, madaling araw. Kumbaga kung wala yung liwanag. Kasi nga, hindi ko alam, dahil baka hindi makikita yung net, or something like that. Hindi natin alam. Kaya hindi naman ako ayoko din magmarunong
Siguro kaya kong hulihin yung isda kung meron kayong aquarium sa bahay. So buong gabi silang nangisda. Pero dahil rin alam ni Peter na si Jesus, tinawag niyang master, naka-experience, ano yung huling ginawa ni Jesus kay Peter? Pinagaling yung kanyang ina. Okay? Pinagaling yung kanyang nanay. At for sure, marami na rin na nakitang miracle si Peter o si Simon kay Jesus. Kaya naman siyang sinabi niya dito, but at your word, I will let down the nets. Yan, pakinggan niya yung teaching. Okay, yung authoritative word na hinahayag ng ating Panginoon Jesus. Kahit na alam niya, deep down sa puso ni Simon, wala nga kaming nahuli. Okay? But at your word, I will let down the nets. May pag-aalinlangan man, sinunod ni Simon si Jesus, ano ang nangyari? Sila for sure ay nagulat sa dami ng isda na kanilang nahuli. Sabi nga, they enclosed a large number of fish. 100 balyena. Joke lang yon. Okay? Ibig sabihin marami talagang isda. Hindi natin alam kung anong isda nahuhuli sa lake. Okay? In front of all the crowds. Ito magandang picture na makita ninyo when you read this. Pinababa ka, minsan na magiging focus na lang natin, okay, ang naka-witness nito si Simon, si James, tsaka si John. Pero after niya magturo, pinagawa niya ito, nandun pa rin ba yung mga tao? Andun pa rin yung crowd. Hindi sila nawala. So, ibig sabihin, hundreds or thousands of people na witness nila yung pinagawa ng ating Panginoon at muli naka-witness sila ng miracle. Ano kaya yung maiisip nila that time, ano? Siyempre, inaantay nila yung Messiah. Paano namin malalaman na ikaw yung Messiah? Siyempre, alam ng mga tao at that time na, nga, sabi na nga nila, wala nga silang mahuli. Bakit ngayon sasabihin niya yung mga bagay na ito? Pero for that, hindi lamang si Simon, hindi lamang yung anak ni Zebedee ang mga namangha, kung hindi ang lahat ng tao na nakasaksi nung araw na yon. Ating tatandaan, ang pagkakasulat ng gospel ay upang makilala ng lahat na si Kristo Jesus ay Diyos. So they witnessed it all. Okay? Ang pangyayaring ito ay naulit. Di lamang ito nangyari that time, naulit ito after ng resurrection. Okay, ng ating Panginoon. Mababasa natin ito sa John 21, verses 1 to 6, kung saan sinabihan ni Jesus sila na mag-antay, pero out of impatience ni Peter, ang ginawa ni Peter, sabi niya, I'll go fishing. Okay, mangingisda ako. At syempre, bilang parang leader ng grupo nila at that time, sumama naman din yung ibang mga apostles sa kanya. Okay? So, dumating si Jesus nung umagang yun. So, gabi yun, I'll go fishing. Mag-fish ako. Sumamang lahat. Then, dumating yung umaga, dumating si Jesus. Nagtanong si Jesus, malayo si Jesus, may nahuli ba kayo? Wala. Okay? Sabi ni Jesus, cast your net on the right side of the boat. May difference ba kung yung boat mo nasa left o nasa right? Diba parang konting distance lang yan, ano? Hindi natin alam kung maliban na lang yung barko na gamit nila is yung parang panggera ngayon, ano, na malaki. Mukhang malayo talaga yon. Pero hindi malayo yung distansya na yon. Okay? Ano sa tingin nyo ang nangyari after that? Nung kanilang ibinaba muli yung net at the right side of the boat, sila muli ay nakahuli ng maraming isda matapos itong sabihin ng ating Panginoong Jesus. Ito sila na lang yung naka-witness nito. Kasi after resurrection na ito eh. At the same time, kagandahan sa Gospel of John, nabanggit pa doon kung ilan yung isda na kanilang nahuli. Kung may nakakaalam ba sa inyo kung ilan? 153. Okay? Na malalaking isda. Kaya nga sabi doon na halos daw masira na daw yung net. Kaya hindi natin kasi alam kung gaano ba kalaki yung net nila. Pero 153 fishes, large fishes, ang kanilang nahuli. So dito makikita natin yung omniscience ng ating Panginoong Jesus. Kung saan merong isda. Okay? Alam ko may isda dyan, sundin nyo lang ako, gawin yung aking sinasabi at makikita ninyo yung aking sinasabi. Okay? Ngunit kung ating titignan, yung omniscience ng ating Panginoong Jesus na kanyang inihahayag dito at ipinapakita ay maliit lamang ng bahagi ng ipinapakita mismo sa buong Bible. Actually, marami pa pong mga tagpo kung saan ipinapakita ng ating Panginoon yung kanyang omniscience. John 2:25, sabi nga doon, He Himself knew what was in man. Ating mababasa po yun doon.
Alam niya kung ano ang nasa puso ng tao. Kayo ba, alam niyo kung ano yung nasa isip ko ngayon? O alam niyo ba yung nasa isip ng nasa tabi ninyo? Wala tayong kakayanan na malaman ang kanilang iniisip. We are not omniscient. We don't know anything about anyone. May alam tayong kaunti, pero at that moment, hindi natin alam ang lahat. Pero si Jesus, yung kanyang pagiging Diyos, makikita natin sa kanyang pagpapakilala na alam niya ang lahat ng bagay. Isipin niyo na, no, parang ang hirap, ano? Naglalakad si Jesus, tapos alam niya kung ano yung nasa puso ng lahat ng tao. At karamihan ng mga taong na kanya nakakasalamuha ay ayaw sa kanya, o tatalikuran siya, o hindi siya papansin, o hindi siya bibigyan ng halaga. Pero alam ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng ito, pero patuloy lang, nainis ba siya? Itong taong to, ayaw ako Itong taong to, mamaya tatalikuran ako nito Pero hindi, patuloy siyang nagpakita ng kanyang pag-ibig at awa sa lahat ng tao. Though, pinakita niya yung kanyang omniscience. In John 6:64, sabi nga, "But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray Him." Kasama niya si Judas. Alam niya na ibibetray siya. Wala pong mga bagay na hindi po lingid sa ating Panginoong Jesus. At marami pang ibang tagpo kung saan itinuturo sa atin yung omniscience ng ating Panginoong Jesus. For what purpose? Upang ating makilala si Jesus na siya ay Diyos, na siya ay Mesaya, na magliligtas sa ating lahat. Upang makilala natin siya na siya ang anak ng Diyos at siya ay Diyos. So when we see that, sa karakter ng ating Panginoon, tayo ay mamangha. Si Jesus ay Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay at walang maitatago sa Kanya. So, He is the Word, He teaches the Word, He is omniscient, pangatlo, He is omnipotent. Okay? Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, "He knew the location of the fish demonstrated Jesus' omniscience, but the staggering, unprecedented size of the catch revealed His omnipotence." walang isda buong gabi dahil alam ni Jesus kung may isda sa lake, at that time kanilang sinunod yung kanyang utos. At kamangha-mangha din na makita ang dami ng isda na kanilang nakuha. The nets were breaking. Isipin mo na lang yun. Yung lambat mo ay nasisira na sa sobrang dami ng isda. Okay? Dahil sa dami daw ng isda, ano yung ginawa nila? Tinawag nila yung kasama nila sa kabilang boat upang sila ay tulungan. Tapos, after noon, na kanilang tawagin, lumapit sila, ano nangyari? Sa dami ng isda na kanilang inaangat, ano daw nangyari? Ang boat nila ay unti-unting lumulupog. Okay? Ganong karami yun, yung kanilang nakukuha. So, omnipotence means, sabi nga ni Wayne Grudem, God's omnipotence means that God is able to do all His holy will. The word omnipotence is derived from two Latin words, omni, which means all, and potens, which means powerful and means all-powerful. Lahat kaya niyang gawin. Okay, wala kayong isda, pwede ko kayong bigyan ng isda na hindi nakakayanin ng bangka ninyo sa sobrang dami at sa sobrang bigat nito. Ganun kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi lang niya alam na merong isda doon, kaya niya na magpadala ng maraming isda para kanilang itong mahuli. So dito ipinapakita naman ng ating Panginoong Jesus ang kanyang kapangyarihan na maiprovide ang ganito kadaming isda. Wala ni isang tao ang nakapagpakita ng ganitong klaseng kapangyarihan at that time. Tanging ang ating Panginoong Jesus lamang. Siguro hindi lamang dito natin makikita yung omnipotence ng ating Panginoong Jesus. Bahagi lamang po ito, isang tagpo lamang ito. So isipin nyo na lang yun, ano? For 3 years in the ministry of Jesus Christ, nagpakita siya ng miracle, nagturo siya at ginawa niya ang lahat para makita ng lahat na siya yung Messiah. At for sure, maraming nagawa ang ating Panginoon. Siguro isang bahagi na nagpagpapakita ng pagiging all-powerful ni Jesus ay yung kanyang pagpapatigil sa storm. Okay? Siguro kahit kayo, kung may bagyo dito, lumabas kayo at sabihin nyo, huminto ka, tingin nyo, hihinto yung bagyo. Huwag nyo paniniwalaan yung nakakulong, ha? Kita mo, nakakulong na siya. Sabihin niya, Jesus siya, o Son of God siya.
Pero si Jesus lamang nakapagpatila. At yung pagpapatila na ito, ay hindi siyang parang, ay, unti-unti nang humihina. Hindi ganon. Nung nirebuke ni Jesus yung storm, totally stop. Yun yung kapangyarihan niya. Even ang bagyo ay sumusunod sa ating Panginoon. Makikita natin yan sa Matthew chapter 8, verse 23 to 27 at Mark chapter 4, verse 35 to 41. Not only all-powerful ang ating Panginoon doon, kundi all-powerful din ang ating Panginoon over sickness. In Matthew chapter 8, verse 3, okay, with his touch, gumaling yung isang lalaki na may leprosy. Kayo kaya, hawakan niyo may leprosy, mahahawa lamang kayo, di ba? Ang ating Panginoon pinagaling niya. Okay? Binigyan niya ng paningin ang isang bulag sa John chapter 9. So, ibig sabihin, walang imposible sa ating Panginoon. Kunyang nais na pagalingin, bigyan ng paningin ulit ang isang bulag, okay, na pinanganak na bulag, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Not only that, He is also all-powerful over death. Okay? In John 11, binuhay niya sino? Si Lazarus. Okay? At sa Luke chapter 7, verse 14 to 15, naaralin natin to in time, kanyang binuhay din yung anak ng isang widow sa Nain. Sino lamang ang pwedeng gumawa ng mga ito? Ang ating Panginoong Diyos. At dahil nagawa ni Jesus ang lahat ng ito, siya ay Diyos. Okay? So mahalaga na makita natin yun. Yung characteristics na ipinapakita dito ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil nagawa ito ni Jesus, siya din ay dapat nating kilalanin na ating Diyos. Hindi katulad ng pananaw ng ibang mga relihiyon na hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos. Okay? So Jesus is omniscient and an omnipotent God. Okay? At ipinakita niya ito sa lahat ng tao na nakawitness sa kanya nung panahon na yun. Susunod is that Jesus is holy. Okay? Mababasa natin ito in verses 8 to verse 10. Basahin ko lamang para mabalikan lamang po natin. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." So sa lahat ng kanilang nakita at nasaksihan ni Simon, ang mapagaling ang kanyang ina, ang makita ang isda at ang dami nito, ano yung naging tugon ni Peter? When Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Kanyang nakita na si Jesus ay Diyos at ang makilala ang Diyos, isang tunay na palatandaan nito ay makikita yung kanyang kabanalan. So may pagkilala siya. I am a sinful man. O Lord, depart from me. So, ibig sabihin, nakita niya na, teka lang, kanina pa tayo matatakot kapag tayo ay nagkasala? Siyempre, hindi na sa asawa natin. Pero mismo sa ating Panginoong Diyos. Diba? If you see God is holy, at then nakita mo na ikaw ay makasalanan, anong dapat nating ma-experience? Ano yung dapat na maging response natin? But fear. Diba matakot? Na, teka lang, Lord, nagkasala po ako. May fear ba kayo? At importante po na meron po tayong fear sa ating Panginoong Diyos. Dito makikita natin na siya ay tumugon ng may takot sa ating Panginoon. So, kilala mo ba ang Diyos? Ang resulta nito ay pagtugon ng may banal na pagkatakot sa Kanya o holy reverence. May pagkilala sa Kanyang kabanalan. May pagkilala sa sarili na siya ay makasalanan at ang Diyos ay banal. So, dapat makita natin yung distinction natin at ang pagkakaiba natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung ikaw ay tunay na nagpo-profess na Christian, kilala mo dapat na ang Diyos ay banal. Si Peter, ipinapakita sa atin ito eh. Yung kanyang pagkilala sa ating Panginoong Jesus na siya ay banal. Kung kilala mo na ang Diyos ay banal, ikaw din ay matatakot na gumawa ng kasalanan. So when you read this, si Peter natakot sa Diyos. Bakit? Wala naman siyang ginagawang kasalanan at that time Pero alam ni Peter, ni Simon at that time na siya ay makasalanan. Hindi ko sinasabi na hindi ka na magkakasala
Pero kung ikaw ay Christian at nagkasala, magkakaroon ka ng takot sa paggawa ng kasalanan. At ang resulta nito ay confession and repentance. Kaya nga ang Christian life, di ba ulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo, the Christian life is a life of repentance. Dahil may patuloy tayong mga mananampalataya na may pagkilala sa kabanalan ng Diyos sa bawat saglit. So kung nagkasala tayo, sino sa inyo hindi nagkakasala? Sino sa inyo hindi nagkakasala sa isang araw? Di ba? Meron kayong maaaring naisip na hindi maganda sa kapwa, maaring nainggit kayo, maari kayong naging tamad, maari kayong may nasabi na hindi maganda, maari kayo na hindi nagtiwala sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, sa bawat araw, maraming mga bagay tayo na tayo mga Christian mismo, hindi natin nagagawa talaga ang kalooban ng Panginoon. Wala naman magiging perfect sa atin eh. Di ba? Mamaya siguro kapag 12 o'clock na at nagtuturo pa ako dito, mag-iisip na kayo. Ang tagal naman magturo ni Pastor Jay. So maiinis na kayo sa akin, hindi ka pa ba matatapos? Diba? So ibig sabihin, marami tayong sitwasyon, impatience na lang, di ba? Diba? Impatience na lang, challenging yan sa bawat araw. Hindi ko ninasabi na ang isang Christian hindi magkakasala. Tayo'y patuloy na magkakasala pa rin, pero alam natin na tayo'y napatawad na. Pero kung tayo'y magkasala, meron tayo palaging pagkilala na ang Diyos ay banal. Okay? Example, may nasabi akong hindi nakakaluwalhati. Siyempre, magre-resulta ito ng guilt. Kung ikaw ay isang Christian, ha? Pero kung hindi ka Christian, may nasabi kang hindi maganda, ano iisipin ng isang unbeliever? Ay okay lang, dapat lang naman talagang ganun siya eh. Dapat ko lang isipin yun. Dapat lang talaga magalit ako sa kanya. Dapat lang talagang pag-isipan ko yung mga bagay na hindi maganda. Unbeliever ka eh. Pero ang isang Christian, pag nakagawa siya ng kasalanan, meron siyang response kaagad na, teka lang, hindi, kasalanan ito sa Panginoon. Hindi ito nakakaluwalhati sa kanyang harapan. So may guilt. And then ano yung dapat gawin? Ano yung pangako sa 1 John chapter 1, verse 9, that we are to confess. And then we are to repent. Magsisisi tayo at hihilingin natin sa ating Panginoon, Lord, nagkasala po ako sa inyo. Nag-isip po ako sa katabi ko kanina sa jeep. Okay? O kaya, ngayon po, Lord, nag-iisip ako ng masama sa aking katabi ngayon. Okay? Patawarin niyo po ako. So, dapat meron tayong conviction. Kasi meron tayong relasyon na sa ating Panginoong Jesus na siyang banal. We will then confess and repent. May naisip akong hindi mabuti sa kapwa, automatic dapat sa ating mga Christian, Lord, forgive me sa aking naisip. May ginawa ka na hindi tama, Lord, forgive me, hindi po ako naging loving sa aking kapatiran sa church. O kaya, Lord, hindi po ako naging loving sa aking asawa. Lord, tumaas yung aking boses kanina sa aking anak na hindi naman dapat. So, ibig sabihin ng isang Christian, meron siyang tunay na pagkilala sa kabanalan ng Diyos, hindi lamang at the time of salvation, but every day. Is God holy para sa inyo every day? Then tingnan po natin yun bilang isang mananampalataya na ang Diyos ay banal. At makikita natin dito, maging si Simon, may tamang pagkilala siya. Siya ay nagpakumbaba. Kaya nga si Simon, ang kanyang naging tugon ay pag-amin na siya ay makasalanan. Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Ikaw noong nakilala mo si Jesus, tunay nga ba na ikaw ay nagkaroon ng takot sa kabanalan ng Diyos? Ang dami ko na nakausap, nakilala, sabi nila Christian sila. O takot-takutan lang. Alam mo yon yung fake na fear? Sasabihin na banal ang Diyos, pero after nilang sabihin ito, after nilang i-profess yung kanilang pagiging isang Kristiyano, pero patuloy pa rin sa kasalanan. So fake, di ba? Hindi po dapat ganon. Hindi ko sinasabing hindi tayo magkakasala, pero dapat meron tayong takot palagi sa pagiging banal, kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Meaning kahit na buong araw sabihin mo na ang Diyos ay banal, pero kung ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, hindi mo tunay na kinikilala ang kabanalan ng Diyos. Mahalaga po na makita po natin ito. Kasi the Lord will work in us Christians. Kung Christian po tayo, the Holy Spirit is in us. If the Holy Spirit is in us, ano yung gagawin ng Holy Spirit kung Christian tayo? Ipapakita niya, ipapaunawa niya, Jay, hindi maganda yung ginawa mo.
And I thank the Lord for that, no? Kasi kung hindi ko naiisip 'yon at hindi pinapaisip sa akin ng aking Panginoon, baka wala yung Holy Spirit sa akin. Kaya nga marami nang nag-backslide, marami na ako na-counselan, na umalis sa ating church kasi hindi nila nakita yung kabanalan ng Panginoon. At nagpatuloy lamang sila sa kanilang mga kasalanan. Kasi kailangan mong iharap sa kanila yung gospel eh. Kailangan mo iharap yung kasalanan. Na pagka nag-respond sila ng baliwala lamang, so ibig sabihin, hindi nila talaga tunay na kilala ang Diyos. Kahit nasabihin pa nilang kilala nila si Jesus. Kasi makikita natin ito sa pang-araw-araw nating response. Makikita ito dapat sa ating buhay. May evidence, katulad ng kay Simon. Si Simon, hindi niya pa nga tunay na kilala si Jesus eh. Nakita lang niya yung dami ng isda. Ano yung naging response niya? I am a sinful man. Tayo nakita na natin sa Bible, ilang beses na nating inaral ang gospel. Every Sunday, we do gospel. And I do hope makita niyo yung kabanalan ng Panginoon. At tunay kayong matakot sa kasalanan. Dahil ito'y laban sa kanyang kabanalan. At kung ikaw ay mananatili sa iyong kasalanan, merong kabayaran ito. Pang sa walang hanggang kaparusahan. Eternal death. So fear God that He is holy. Huwag lamang siyang parang bukang bibig lang. Kung hindi ipanalangin ninyo sa sarili niyo, Lord, hindi ko naintindihan talaga yung kabanalan ninyo. Tulungan niyo ako makita yung kabanalan mo talaga. At tunay ako magkaroon ng takot sa iyo. Kasi napaka-importante po nito sa salvation ninyo. Hindi siya isang bagay na, okay, alam ko yan. Hindi, napaka-crucial po ang understanding of God's holiness. Kaya nga dito, napakagandang example si Simon para sa ating lahat eh. Kung paano siya tumugon sa pagpapakilala ni Jesus na siya ay banal. Sabi nga, paano niya nakita yung pagiging Diyos ni Jesus? Dahil lamang dun sa catch ng fish. Dahil nakita niya ang ginawa ni Jesus na nagpapatunay na siya ay Diyos at makapangyarihan. Diyos to. Hindi ko mapagkakailan na Diyos siya, na siya yung Messiah. Kaya nag-confess siya na ako'y makasalanan. Ganito lang ba tayo dapat mag-confess na tayo makasalanan? Sa pare? Hindi, di ba? Kailangan lang natin na mag-confess sa ating Panginoong Diyos. At dito kinikilala ni Simon na si Jesus ay Diyos dahil kanyang sinasabi na siya ay makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Depart from me. Pero hindi lamang yun, makikita natin, ito po ay pinakita sa lahat ng crowd na naroon. At hindi lamang yun, maging yung kasama niya, ni Simon, sino yung kasama doon ni Simon? Si James at si John, na anak ni Zebedee. Okay, sila yung inner core ng mga apostles in time as they follow Christ. Actually, masasaksihan pa nila yung mga maraming bagay patungkol kay Jesus, lalo na yung transfiguration. So sila din ay naroroon. Na-witness nila ito. At for sure, sila din ay tumugon ng may pagpapakumbaba at pagkilala na ang ating Panginoong Jesus ay banal at sila ay makasalanan. Okay? So dito makikita natin yun. Importante na makita natin na hindi lamang si Simon, kung hindi maging si John at si James, sila din ay nanampalataya at kumilala sa kabanalan ng ating Panginoong Jesus. So, si Jesus is the Word who proclaims the truth. Jesus is omniscient. He is omnipotent. He is holy. And lastly, Jesus is merciful. Nung nakita ni Jesus, makita natin to in verse 10b up to verse 11, nung nakita ni Jesus si Simon at kung paano siya tumugon sa katotohanan na kanyang nakita at nasaksihan, ano ang sabi ni Jesus? Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." Dahil si Simon ay nagpakumbaba, nakita niya ang kanyang kawalan, ang kanyang kasalanan at pagkilala sa kabanalan ng Diyos at ni Jesus. Si Simon ngayon ay nakatanggap ng awa ng ating Panginoong Jesus. You will receive mercy because Jesus is merciful. Hindi tayo patatawarin ng ating Panginoon kung hindi natin tunay na kikilalanin na tayo ay makasalanan.
So yung iba, sasabihin ng iba, no? Marami na akong nakilalang Christian na ganito, sabihin nila nag-repent sila, pero hindi nila talaga tunay na kinilala yung ating Panginoong Hesus na siya ay banal. So ibig sabihin, they will not receive mercy at all. Kasi pwedeng bukang bibig lang eh. Ay, oh, kasalanan ako. Lord, forgive me ah. Pero wala talaga sa puso. So it's not just a profession. Dapat makita natin talaga na tayo ay nagpapakumbaba at kinikilala natin talaga yung ating pagiging makasalanan. Nakita niyo na ba yun sa inyong sarili? Hindi lang, ang ganda ng turo, ang ganda ng gospel. Oo, maniniwala ako kay Jesus. Di, dapat meron pong tunay na sorrow. Meron pong tunay, yung pag-repent natin, may tunay na pagkilala na napakamakasalanan ko nga, na hindi ako karapat-dapat. Hindi siya yung tamang, narinig mo yung gospel, pero tamang, oo, buti na lang, narinig at naintindihan ko yan. Okay, so ako ligtas na. Hindi po ganon. Dapat merong sorrow. May brokenness sa iyong sarili na tunay mo ang nakilala ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan. At kung tunay mong nakilala na ikaw ay makasalanan at ikaw ay tunay na nagpakumbaba, ang iyong matatanggap ay awa ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ay kanyang patatawarin at ikaw ay kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Do not be afraid. Wala dapat na ikatakot si Simon at ang kanyang kasama dahil sila ay tumugon ng tama sa kanilang pagkilala kay Jesus. Mahalaga na inyong maunawaan ito at inyong tignan, inyong suriin ang inyong salvation. Hindi siya tamang na, okay na ako. Hindi. Tunay nga ba ako nag-repent noon? Kasi minsan sabi, matagal na akong Christian. Nung 1980s pa. Walang problema po doon. Pero nung nag-repent pa kayo at that time, at ngayon, tunay nga ba na meron kayong brokenness at humility, tamang pagkilala sa inyong sarili? At kung ikaw ay tunay na nagpakumbaba, kinilala ang iyong pagiging makasalanan, ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos at nanampalataya kay Kristo Jesus, siguro magandang paalala sa atin in Deuteronomy chapter 13 verse 4. Sabi nga doon, kung ikaw ay tunay na kumilala sa ating Panginoong Diyos, then you shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice, and you shall serve Him and hold fast to Him. Actually, nandito na lahat eh. Kung tunay na confession at repentance, ating makikita ang blessing na hatid nito. Inyong matatanggap ang mercy ng Diyos, ang kapatawaran ng inyong kasalanan, at ito ay magresulta, sabi nga sa ating nabasa, you will walk after the Lord. So, ibig sabihin, after mong mag-repent, makilala ang Panginoon, kung ikaw ay Christian, do you walk after the Lord? As in, do you really dedicate your life for the Lord? Na from now on, Lord, I will turn away from my sin. Kasi kita mo makasalanan ka, hindi tama yung kasalanan mo eh. Ano yung gagawin ng isang Christian? Lalakad na ako ngayon ng tama sa harapan ng Panginoon. Lalakad na ako ngayon sa kanyang kabanalan. Hindi na sa aking dating pamumuhay na makasalanan. And sabi nga dito that you will, not only that you will walk after the Lord your God, sabi nga, you will fear Him. So sa bawat lakad mo sa bawat araw, nagiging maingat ka na. Teka lang, yung aking bang sasabihin, ito ba'y makakabuti, makaka-build up? Ito ba'y magiging blessing para sa taong kakausapin ko? Yung aking pakikitungo sa aking asawa ba, ito ba'y ayon sa salita ng Panginoon o hindi? So ibig sabihin, may panuntunan ng Panginoon, kinikilala ko kanyang salita, gagawin ko dapat yung kanyang salita. Dahil pag hindi ko nagawa, ito ay magiging kasalanan laban sa kanya. Not only that you will fear Him, but that you will keep His commandments. Gagawin ko yung kanyang kalooban, yung kanyang kautusan. Sa ating mga naaral, mga kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanyang salita, ninanais ng isang tunay na mananampalataya na magawa ang kalooban ng Panginoon. Hindi magiging perfect, pero yung desire natin every day is to keep His commandments. Diba sa paggising nyo ba sa umaga, nasa isip nyo, Lord, help me to glorify you. Diba? Minsan pagkagising natin sa umaga, ang gulo ng buong bahay kunyari. Lord, kasalanan pong magalit. Anong gagawin mo? Magagalit ka? Hindi. I want to keep your commandment, Lord. Hindi po ako magagalit. Maglilinis ako. Diba? Pagpasok mo kunyari sa opisina, yung mga kaopisina mo, ganito yung ugali. Magagalit ka ba sa kanila? Hindi, Lord. Sabi nga, love your enemies eh.
Dapat mahalin ko dapat sila, hindi ko nga sila enemies eh. Then I have to love them. Kung tamad sila sa office work nila, at ako yung parang inaasahan nila at sila walang ginagawa masyado, I will keep on being diligent sa aking trabaho. Mamahalin ko pa rin sila dahil ito ay iyong commandment. Di ba ibig sabihin, sa lahat ng bagay, ang nais ng Christian, masunod ang kalooban ng Panginoon. Sa lahat ng kanyang iniisip, sinasabi, ginagawa, direksyon, motibasyon sa kanyang ginagawa, lahat ito ay pagsunod sa kanyang kautusan. Not only that, sabi nga, and obey His voice. Ganoon pa ulit-ulit, keep His commandment and obey His voice. Do you obey His voice? Do you obey the Holy Spirit's working in you? Na, Jay, wag mong gagawin yan. O, wag kang magagalit. Di ba? May mga paalala sa atin ng Panginoon, di ba? Minsan nagugulat tayo mga Christian, bigla tayong maiisip na verse na tamang pinapaalala sa atin, wag mong gawin yan dahil sabi sa Panginoon, ito yung kanyang salita. Do you experience that? O ako lang nakaka-experience nun? Sana hindi lang ako, no? Sana lahat tayo mga Christian na napapaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon na hindi, may salita ang Panginoon sa kanya iniwan sa akin ito eh. Pinapaalalahanan and I want to keep and obey His voice. And then sabi nga, you shall serve Him. May desire ba kayo na naging Christian kayo to serve God? O wala lang? Hindi, gusto ko ipag-serve niyo ako. Hindi. Pagka-Christian po kayo, you will serve the Lord. You will love the Lord. And then you will hold fast to Him. Ibig sabihin, you will be faithful. Maraming magiging challenges ang isang Christian. Ang daming challenges. Araw-araw challenges. Maraming struggle. But we will continue to be faithful to the Lord. At ito yung nais niya. Hindi katulad ng pakitang repentance lamang na kunwari natakot sa kabanalan ng Diyos pero patuloy pa rin sa kasalanan. Patuloy pa rin na namumuhay para sa sarili at walang malinaw na ebidensya ng tunay na buhay na inalay kay Jesus. Ano ang real repentance? Sabi nga, we'll walk after the Lord, we'll fear God, we'll keep His commandment, obey His voice, we'll serve Him, and we'll be faithful to the Lord. Check this truth in your life. Tingnan niyo po ang inyong mga puso. Ito nga ba ang buhay ko ngayon na kung ako'y nakakilala kay Kristo Jesus? And then kung hindi, repent. Confess. Lord, hindi ko po nakita yun. Lord, tulungan niyo po ako ngayon. Lord, thank you dahil napakabuti niyo. Dahil inaaral po natin ang katotohanan na ito. Kasi ang Diyos ay merciful. Hindi ito parang nangyari lamang na, okay, nagkataon lang, tinuro lang yan. Hindi. Dahil tinuturo sa atin ito ng Panginoon para mapaalalahanan tayong lahat sa mga katotohanan ito. Dahil napakabuti po ng Panginoon at nais niya na tayo ay tunay na makalakad ayon sa kanyang salita. Ito ang resulta ng tunay na pagpapakumbaba na matanggap ang mercy ng Diyos. At dahil nagpapakumbaba ka at natanggap ang kapatawaran at biyaya ng Diyos, ikaw din ay makakatanggap ng bagong buhay. Buhay na para kay Jesus. Sabi nga ni Jesus, from now on, you will be catching men. Hindi na kayo magiging fishermen. May panawagan na kayong bago ngayon. Okay? May bagong panawagan, ang panawagan na maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Bilang bahagi ng kanyang kaharian, ikaw din ngayon ay mamumuhay ayon sa kanyang kautusan, ayon sa kanyang kalooban, na tayo ngayon ay magbabahagi ng mabuting balita sa lahat ng mga tao na wala pa kay Kristo Jesus. Bahagi po yun. Hindi lang, ay, Brother Jay, si Simon lang yung tinawag ha. Hindi po kami. Di lahat tayo, if we receive new life, bahagi po ng new life na ito ay magbahagi po tayo ng salita ng Panginoon. Kaya nga po tayo may outreach, dadagdagan pa nga natin. Kaya nga minsan magkataka yung iba, bakit lahat ng mga members parang pinare-require lang ni Pastor Jay na maging bahagi ng outreach natin? Kasi nga opportunity for evangelism. Kasi bahagi po yun ang panawagan natin eh. Hindi ito parang kaya nga nung nagkaroon tayo ng outreach program before, iniisip ko, okay, bahagi ng church ang mag-evangelize. O ngayon, binibigyan ko kayo ng opportunity kasi hindi naman kayo mag-share ng gospel on your own eh. Tama ba? Ngayon, may opportunity kayo palagi. At least once a month, meron kayong opportunity na makapagbahagi sa bataman.
And then kapag lumaki yan, gagawa pa tayo ng isa pang ministry ulit. Once na ma-develop yung inyong pag-evangelist, lalapit pa tayo at gagawa pa tayo ng mga ibang evangelistic ministries para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi bahagi po yun ng buhay ng isang mananampalataya. Ano yung ginawa nila? After that, verse 11, and when they had brought their boats to the land, they left everything. So may repentance, may pagkilala sa Panginoon. Ngayon makikita natin yung kanilang buhay na kanilang iniwan ng lahat at kanilang sinunod na si Kristo Jesus. They left everything and followed Him. Have you left everything and truly followed Christ? Nakita nyo ba talaga yung inyong pagtalikod sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon at ngayon nakikita natin na ako ay isang tagasunod ni Kristo Jesus? Kung profession of faith lang na Christian pero walang following na kasama, then fake po yung inyong profession of faith. Kasi may tunay na pagsunod, may tunay na pagtalikod po sa mga bagay na hindi po kalooban ng Panginoon. I pray to those who are in Christ, think about this. Maybe you have left some, pero ang tunay na panawagan ay lahat. They left everything. Maging yung kanilang magulang, yung kanyang tatay. Ano yung gusto ng tatay ni GBD para kay James and John? Maging fishermen. Kasi fisherman yung tatay nila. Tapos iniwan nila. Okay? Kaya nga, if you love your mother and father more than me, you are not worthy of me. Kasi may tamang pagtalikod sa mga bagay na dapat na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. I pray na sana sa tagal na ng iyong pagiging Christian, marami na kayong ikinalago sa buhay. Marami na sana kayong natalikuran na at tunay na kayo ay sumusunod na kay Jesus. Hindi ko kasi nasasabing, Christian ka dapat natalikuran mo na lahat. Siyempre, iba-iba yung paglago ng bawat mananampalataya. Okay? Progressive sanctification po yung understanding natin sa sanctification. Ibig sabihin progressive, nagpapatuloy ito. Hindi siya isang bagsakan, dapat natalikuran mo na yan. Hindi niya pa struggle yun Kumbaga hindi niya pa kaya at that moment. Tuturuan natin ngayon. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, the more we learn sa salita ng Panginoon, dapat marami din tayong tinatalikuran sa mga bagay na dapat na ating natututunan. Kasi may response So, ibig sabihin, may natutunan ako sa salita ng Panginoon. Nagka-quiet time ako kunyari sa salita ng Panginoon. May nabasa ako, kumilos ng banal na espiritu. Ito yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Do you turn away from that? O gusto niyo lang basahin yung word ni God pero wala kayong application? Di po dapat meron. Dapat napapaalalahanan po tayo ng mga bagay na nais ng Panginoon na ating sundin. So isipin niyo yung bagay na yun. Ano nga ba yung mga natalikuran ko na? Siguro, I'll give my own example. Iniisip ko nga ito Nung naging Christian ako, back in 2001, Lord, ano nga ba yung mga bagay na kinilos mo sa akin na nakita ko na naging evidence? Priority of the church. Dati hindi ko priority ang church yung unbeliever ako. Pero nung naging Christian ako, priority ko ang church. Pag Sunday, for the Lord lang. Hindi pa ako pastor kasi baka isipin nyo, syempre pastor, dapat nandito ka sa church. Bagong Christian lang po ako noon and I thank the Lord for that. Na, Jay, importante ang Sunday. Hindi ka pwedeng wala dyan dahil kailangan mong makilala ang Panginoon. I left everything that will hinder me to prioritize God. Anything na makakapag-hinder na i-prioritize ko si God. Priority ko doon, Bible study. Makati ang cell ko. Nakatira ko sa Caloocan. Evening kami. Natatapos kami 11 ng gabi. Priority siya. Siyempre, kapag may sakit ako, hindi naman ako yung brother, sabi ko sa self-serve, nilalagnat ako hindi naman ganoon. Siyempre, kung may sakit ka, hindi ka talaga makaka-attend. Pero kung wala akong reason na mabigat, na maghihinder sa akin, andun ako. Why? Ito importante makita ninyo. The Lord always provides the means of grace. May tinatawag na means of grace. And one of the means of grace of God is the Word of God mismo, yung teaching. So, ibig sabihin, if I miss, in my thinking, at dapat maging thinking nyo ito, dahil ito'y biblical thinking, if I miss the Word of God sa Bible study ko, I miss His grace. So, yun yung drive ko. I don't want to miss any of God's graces. Because if I want to grow in the Lord, I need to hear the Word.
I need to have His grace. Naunawaan niyo yun? So every time you miss God's grace, hindi talaga kayo lalago. So you have to have a priority. At maganda na makita niyo yun. You have left everything for the Lord. Hindi siya isang bagay, okay, ito yung mga gusto kong iwan lang. Pero Lord, ito wag importante ito. Hindi. Leave everything for the Lord. If it is for the Lord yun. Huwag niyong aagawin sa Panginoon. Para sa Kanya yun. Huwag niyong sabihin, napakahigpit mo na. This is not legalism. This is biblical. Kasi if you died with the Lord, you live for the Lord. For the Lord na tayo ngayon, not for ourselves. Siguro ganito maganda na. I'm planning to teach this in time, pero maganda makita. Gawa kayo ng circle, drawing kayo, God. Everything should be always centered kay God. Everything about God, doon nyo lang ipapaikot ngayon yung iba pang mga bagay. So everything na kay God lang yan. Sunday service kay God yan. Hindi yan pwedeng mapasukan ng ibang bagay. Huwag niyong sasabihin sa akin, o huwag niyong sasabihin na, isang beses lang naman ito. Hindi. For God yan. Sunday is for the Lord. Huwag niyong ipagpapalit yan. For God yan. Okay? Bible study para sa Panginoon yan. Kasi sa Kanya yan eh. Kasi gusto ng Panginoon na makilala siya eh. So, ngayon, kung pag meron ibang gustong pumasok for the Lord, ay hindi ka pwedeng pumasok para sa Panginoon ito. Kahit na asawa mo yan, anak mo yan, kamag-anak mo yan, kaibigan mo yan, best friend mo yan, na maghihinder siya para pumasok doon kung saan ang nais ng Panginoon na sa Kanya lamang, tatanggihan natin lahat ng mga bagay na yun. Yun yung isang pagiging Kristiyano. Hindi tayo nag-aalibay. Na hindi, once lang naman ito. Hindi. For the Lord yan. Huwag niyong ibigay sa iba. You live everything for the Lord. Kasi ang buhay natin para sa Kanya lamang. Ano yung mga Biblia? Everything you do should be done for the glory of, ay yung pinaka-mundane nga eh. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. So in everything, will God be glorified kung ang Sunday pinagpalit mo? Siyempre hindi. Yung ministry for the people here in the church, pagkapalit mo for other things, syempre hindi. Nais ng Panginoon na ating gawin yung kanyang kalooban. I left my unbelieving friends that will not be helpful for my growth. Kung may unbelieving friends kayo who hinders your growth, turn away from them kahit na best friend nyo pa sila. You have to leave everything behind. Anyone who would hinder you na malayo sa Panginoon, talikuran nyo ang lahat ng mga bagay na ito. I left my sinful speech and I prayed for God. Diba? Kwento ko na sa inyo dati yan. Palamura ako. Pero Lord, hindi tama ito. Kailangan ko nang baguhin itong mga bagay na ito. I left many things for the Lord and still praying and still struggling na marami pa akong kailangan pang talikuran. But by grace, by His grace, maraming mga bagay na ipinakita ang ating Panginoon sa akin na kung ito ay nais niya para sa akin, ito yung aking lalakaran lamang. Yung pag-trust kay God, alam mo yun, yung pag yung worry. I thank the Lord in a lot of struggles in life, in a lot of things na nangyayari din sa akin, na-outgrown ko na yung worry. Hindi perfect, pero maraming bagay na, okay, nangyari yan. Okay, anong plano mo, Lord, for this thing? Okay, ito yung nangyari, Lord. Okay, hindi ako dapat mag-alala dito sa bagay na ito dahil hawak niyo naman po ang lahat. You are sovereign in everything. What do you want me to do? Yun yung response eh. Kasi parang you leave everything for the Lord and trusting Him. Hindi ko sinasabing perfect na yung trust ko kay God. I'm still growing. Pero meron akong growth na nakikita na ipinapakita ng ating Panginoon sa akin na nais ko na makita nyo din. But for those who are not in Christ, kahit na isipin nyo na, teka lang, Christian naman ako, isipin mo ito, tunay nga ba na kinilala mo na ang Diyos ay banal? Nakita mo ba ang kasalanan mo ng tunay na nagresulta ito ng takot sa Diyos at tunay na pagnanais na mapatawad at talikuran ito? Kung wala itong ebidensya sa buhay mo, maaring wala ka pa kay Jesus. At huwag mong linlangin ang iyong sarili. Ikaw ay tunay na manampalataya, magsisi sa iyong mga kasalanan, at tunay na talikuran ng kasalanan at sundin lamang si Kristo Jesus. Jesus
Our God is merciful. He is always ready to forgive. He is always ready to accept you if you will humble yourself and submit to Him and offer your life to Him. Dahil ito ang katotohanan, mahalaga na makita natin ito sa ating buhay. Let me end with Hebrews 12:1 and 2. Sabi nga, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you, Lord, for teaching us kung sino nga po si Jesus. Salamat dahil itinuturo niyo po sa amin ang mga bagay na importante na amin pong maunawaan patungkol sa aming Panginoon na tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa mga example po na inyong ipinakita din, lalo na sa buhay, Panginoon Ama, ni Simon, kung paano po siya tumugon sa kasalanan, kung paano po siya tumugon sa inyong kabanalan. Aming dalangin, Panginoon Ama, na ito ay maging totoo sa bawat isa. Tunay na aming naranasan at maranasan din, Panginoon Ama, ng iba na sila ay tunay na magpakumbaba at kilalanin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, talikuran at kasalanan at tunay na mamuhay para sa iyong kaluwalhatian lamang. Maraming salamat, Panginoon Ama, at aming dalangin ang inyo pong patnubay sa bawat isa sa mga darating pong araw. Kayo po ang manguna sa buhay po namin. Nawa patuloy po lamang kami na magpasakop sa inyong kalooban, sa inyong salita. Patuloy na nag-aaral at nagbabasa ng inyong salita. Patuloy na nagpapakumbaba. Patuloy, Panginoon Ama, na nagiging sensitive sa mga kasalanan na aming nagagawa. At amin po itong i-confess at i-repent at tunay na talikuran sa aming buhay. Help us, O God, na sama-sama po kami na lumago kay Kristo Jesus. Sama-sama na tunay na nagbibigay kaluwalhatian sa inyong pangalan. Bless us, O God, today and all the ministries later on, and sa lahat pa, Panginoon Ama, ng aming mga gawain sa buong araw na ito sa church. Kayo po, Panginoon Ama, ang siyang patuloy na maggabay sa aming lahat. We love you, O God, and thank you for your word. We praise you in Jesus' name. Amen and amen.